Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, korupsyon sa mga public infrastructure project naging livelihood na kan mga kontratista asin man ka na nagkapirang koruptong opisyal. Mas maiwas na preparasyon ka na mga namamanuan sa Mega Manila, agad man ka na grupo ka na gobyerno. Mayor Magalong aminadong may nasagasaan sa mga serye kan investigasyon sa parte kan na flood control project. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, aftershock duman sa Cebu uminabot na sa 7,000 sabi kan PBOX. Snap eleksyon na day magigibo kon mayo nin pag-imenda sa lado kan konstitusyon. Nartatis nanindugan na bilog asin nagdadanay na langkaw an moral kan sa indang lado sa partibismo kan kapulisan. Soto kumpiyansa mayo nin mangyayaring kudita antis na mag-adjourn an Senado sa maabot na aldaw kan Biyernes. Lacson na frustrated sa party kan wala tuong komento na ikinasaniya sa flood control project. Permanent relocation site para sa mga residentes na sa active fault line sa Cebu, hagad ngunyan. Headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at siya na sa pagkatapos nin pagirumdo. Sa Barcalaga, maaaring makaranas ng below normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga dugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata, inutuntan mga barata sa lado nasyonal.
Pinag-ingkaminar asin nga pudan na si House Speaker Faustino Buyi D. Deterred ana mga empleyado ka na darakulang party ka na sa nga ka na gobyerno, lalong-lalo na sa Senado asin na Kongreso na makisumaro sa partibismo kanda iribanan na isulong and sarong objeto tangani na maibalik ang tiwala kan publiko sa laog mismo kang Kongreso sa tao man kan krisis na namamati ngunyan kan na Kongreso sa gidibong flag ceremony kan na sudma kung sa ina naging mismong bisita si Senior Citizen Party List Representative Ompong Ordanis. Nagpayag man na pasasalamat si Dia sa mga empleyado, gwardiya asin man na maintenance sa personnel na padagos na nagsiserbi sa laog mismo kan na kamera kada pagkakaiguanin dedikasyon asin na integridad sa party kana mga kongresista. Mayo ninda sinasabi nga paingalo para matapos ang deliberasyon sa budget kan 2026. Nagapayag man kana pasasalamat si Dia sa pagsabing mayo nin ley na maipapasa asin mayo nga sesyon na maisasagigib bukon mayo ninda parte ka na higos asin dedikasyon mayo nin kapariyo nga tataramon asin na pasasalamat liwat digdi tinawan doon kana nasambit na nga speaker kan kamera ana pasasalamat sa iya mga pagiriba asin mga empleyado kan kamera ada tema sa lado kana seremonya kasama tungo sa diwa nga makabayan. Digdiya nangapudan na si Dia sa mga empleyado nin pagkakasararo asin pagpapagirumdum na ang pagdulnin serbisyo sa tao ana bunga namada asin sakop kan sendang responsibilidad. Tinawan doon ni Dia sa mga nagpartisipar sa flag raising ceremony na ada bandera kan Pilipinas an bakulang sarong simbolo kan nasyon kundi ini dapat na maging simbolo kan panata asin pagkakaigwa ni na obligasyon kan sa mga trabaho sa mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana mga barata sa lado nasyonal ana pagpangalad sa pag-import kanda bagas asin palawigo na sagkod ng katapusan kan taon na sinabi mismo ni Department of Agriculture DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Iniya kasumpay naman kan sa mga parauma asin man na hababang presyo kan paroy ninuli kan pag-angkat subuot kan bagas na daima na lilimitaran kan gobyerno kundi nagpapataw sa naman na nin taripa. Enot na pinagsuspende ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angkat kan bagas kan sisintang aldaw poon September 1, 2025 para man matawanin proteksyon ang partibismo kan mga parauma sa nasyon. Pinagtawanin doon ni House Speaker Faustino Buyi D. Tercero na dapat tawanin ka subsidies o subsidize gikan man sa partibismo kan Department of Agriculture tanganing maparikas ang pagatud kani asin na digdi mahali man ang pagduda sa mga irregularidad na nahihiling digdi sigun pa man sa nasambit ng speaker. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, daiman na pabor ana mga parauma sa 7,000 na nakas assistance na itinataukan na gobyerno ninuli sa pabor iniya na digdiya mabakala sa masalangkaw na presyo ana sa indang mga inaning mga paroy sa joint hearing kan House Committee on Agriculture and Food and House Committee on Ways and Means. Pinagpaig ni Danilo Bulos sarong parauma na nagigikan duman sa party kan Nueva Ecija na ana panibagong cash assistance ang gabus nagpapailing na ana mga parauma ana bigars. Sinabi ka na nasambit ng persona
kung sinda anaputon bakong cash assistance anda dapat digdi garuman sa nasinda nakikilimos kayad an sa indang hagad iyo na gusto nindang bakalon sa tamang presyo an sa indang mga pinag-aning mga paroy. Aminado si Bulos na cash assistance ana bakong bastante asin kinakaipuan subot kan mga parauma asin mandigdi maaraman an sa indang naging kadipisilan na sa pagtatanong. Paayag pa man ni Bulos na 14 sa gudnang 15 pesos an kada kilo asin nilalao maninda na mabibintaan ani na paroy alagad na babakal lang ini nin 8 pesos sa gudnang 10 pesos kada kilo asin na dyan nalulugi pa sinda. An payag ni Bulos kasud naman kanaging payag ni House Speaker Faustino D na isa irarom sa 2026 budget an 7,000 pesos cash aid para man sa sinasabing 1 milyon na mga rice farmer. Kana madangog ang payag ni Bulos nagpaliwanag si Speaker D na ang cash aid lakdang kan gobyerno para man magdanay na makusog ang sektor kan agrikultura. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal igot na pinagsayuman kan Philippine National Police PNP na mayo ining naresibing komunikasyon o diskarte manungod man sa subuot pangapudan na patalsikon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sarong payag sinabi ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Milencio Nartatis Jr. na mayong individual, sibilyan o dating opisyal kan pulisya ang nakipag-ulay sa iya o sa iyang mga tauhan na kasumpay kan na subuot paglapigot kanda sinasabing destabilisasyon sa lado kan na gobyerno. Tinawan doon ka na pamayukan pulisya na sa irarong ka na administrasyon Marcos ang mga reforma na pinagtulak orog na laban sa partibismo kan korupsyon asin mga irregularidad an mga illegal na mga aktibidad nagambag asin na halinang isyu arog kan na pagkakaiguanin ba. Ibinasura man ni Nartatis ana espekulasyon nin kariribukan sa laog kan puwersa kan pulisya sinasabing nagdadanay na relatively high an moral kan mga unit kan PNP sa bilog na nasyon. Kan nakalis na simana pinagpayag kan AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakaresibi an militar kan pillars gikan sa daipa pinagapangaranan ng mga individual na nagporbar na itulak ang pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos. Sering man pigsayumahan kan liderato kan Philippine National Police o kan AFP anasambit ng ideya liwat na pinagtibay ni Browner anda sa indang katapatan kana military sa chain of command na sinasabing nakapokusinda sa pagsulong kan demokratikong institusyon. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal nagsagibonin kilos protesta sa atubangan kan Korte Suprema ang nagkaperang mga individual na nagsusuporta sa grupo maisog tanganing kontrahon ang posibleng pagbugta kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang masunod na ombudsman. Tinawan doon ni Park ba Pangaliwan na digdiya bakong dapat mapwesto sa ombudsman si Remulla. Inulita siya ang subuot tuta asin bata kana presenting administrasyon nakakasupog da ang sarong politiko o sarong arani sa presidente na maging sarong ombudsman para lang maghabon sa kaman kan banwaan. Sinabi niya Pangaliwan na ana obetong pagbugtak kay Remulla sa ombudsman para lang ma-impeach si President o Vice President Sara Duterte asin tanganing maprotektaran ang mga totoong parabon asin buwaya sa gobyerno.
Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitungunyanda sa lado nasyonal pigaandaan na ni Manila Mayor Isko Moreno dumagusto katabang ang gabos na mga departamento kan lokal na gobyerno sa parte mismo kan siyudad kan Manila ang gabos na dapat nagibon kung in kaso magtama ang makusog na linog o mas bistado sa the big one duman sa parte mismo kan Metro Manila. Anasambit ng pahayag sinabi ni Mayor sa ginibong forum asin digdi na kung saan inorganisakan Association of Philippine Journalists asin samahan na Plaridel Foundation Incorporated sa Rizal Park Hotel kasod ma kung saan tinawan doon na tinatawan kan gobyerno kan siyudad kan Manila ang pangapudan kan Metropolitan Manila Development Authority MMDE sa mga lokal na gobyerno duman sa Metro Manila na magpreparar sa posibleng pagtama kan sinasabing dabigwan. Aminado man ang alkalde na dainiya masagot ko na handa na talaga sinda sa pagtama kan makusog na linog. Ninulit na niya mauulaan ko na gura no ini kakusog asin kun ano ada pagkadakula kan distrosong ibubunga kani sa parte kan Manila. Sinabi kanina kung normal ang sitwasyon lang kaparte mismo kan emerhensya arog kan na bagyong undoy dakulang parte kan sulo o ada kasuluan handa man subot sinda ninulit na may bastante sindang mga doktor, medical frontliners, first responders, evacuation site, bastante ang ambulansya asin iba pang mga lulunadan na pwedeng magamit. Ginamit man kan alkalde ang pagkakataon na pasalamatan ang School Division Office ninuli kan liwat siyang nagtukaw bilang alkalde kan siyudad nagkaigwa subuot digdi ang school board natugutan sindang magamit ang naabuton sa sanggatos ng mga pampublikong eskwelahan kapag igwa kan sinasabing mga emerhensya. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, niresibi kan panel kan na Senado ana mga budget kan na BCDE asin mada pelpos para mada sa 2026. Binusisi ninda Senador Mark Villar, Senador Win Gatchalian ang mga operasyon asin mga programa kan na mga korporasyon na pagsasadiri kontrolado kan gobyerno. Sa budget briefing kan pinansa o briefing kan na pinansa subcommittee digdi pig tratar ka na panel ka na prosopistong 2026 na budget ka na Business Conversion Development Authority BCDE na nagkakantidad 2.79 bilyones pesos asin man ang Philippine Postal Corporation o PhilPos na nagkakantidad man ni 858.46 milyones pesos. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinaro-saro ni President Ferdinand Marcos Jr. ang madudumanan kan 255 billion pesos na pinagtagama sa DPWH Flood Control Project. Alagad pinagsugo kani na i-realign sa iba nga mga posibleng mga venues sa sarong pahayag tinawan doon kan Presidente and Department of Education, DepEd, Department of Health, PhilHealth, Department of Social Welfare and Development DSWD, asin man ang Department of Agriculture. Sinabi na inot kaniya nangako ang presidente na ang kada sintimo na public funds ana papakinabangan kan mga Pilipino asin na para subuot masiguro na free of these insertions ana masudod na national budget mayo nin anomalya ang blockchain kana nahihiling kaning pwedeng maghibo iyo ada
baku ana AI tinawan doon paman ka nasambit na nga presidente na dapat sa naman digdi dai subuot o dapat pag dai subuot ini pinirmahan kan presidente sinasabing digdi and local government ang mababayaran ka na kontratista, hahapudon na kontraktor o hahapudon na ang mga kontratista asin hilingon na giraray kung tama ang ginibukan ni asin kundai kinakaipuan na dapat pakarayon antis na ini pirmahan asin na babayadan yan sa sistema subot na ini mapapakaray ang mga proyekto na pinagatagamahan nin pondo ka na gobyerno. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na nasa party mismo kana sa indang natad an sa iyang mga kaalyado asin urulay kan flood control project MIS. Idi an payag kan presidente bilang party kana garuman sana digdi subot na andal an publiko sa kung ano an magiging endgame kana urulay kaniya asin ada sinasabing kandalan na ma-off of the hook ana sa iyang mga kaalyado sa nasabit ng kontrobersiyang kinakaatubang ngunyan kan gobyerno. Paayag paman kan presidente na mayo nin mangyayari sa Pilipinas kung dai subuot maalis nga an urulay kan gusap flood control project da isubuot maray na magkaigwa nin pag-usbong an ekonomiya daima na subuot matatabangan kan na o an mga tao asin na magiging maray an mga eskwelahan makakakuanin tabang an mga namamanwaan asin dai magiging maray an mga ospital o hospital asin na mayo subuot nin maaabot an gabus sigun paman sa pahayag kan presidente tinawan doon ni President Bongbong Marcos na bakong bastante na magbutas na sana sa saindang mga posisyon o trabaho ang mga isinangkot sa Goose Flood Control Project para da isubot madawit ang mga ini sa nasambit ng kontrobersiya. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa sa detalye mga barata sa lado nasyonal, pinagagad ni Senador Bam Aquino sa Department of Trade and Industry DTI na busisiyon ang pag-aadal na maray asin kasuguan kanina obligahon sa gabos na mga online na business na makakuha ka na trustmark na pinag-aapod kaning dagdag na pasanon para man sa micro, small and medium enterprise. Ang Philippine na trustmark sarong digital badge na kung saan nagsiserving pagbisto kan gobyerno sa mga online na merchants asin banda platform nangako na magpapasulod kan trustworthiness sharing mana safety asin mana fair e-commerce practices sa irarom kan Department of Administrative Order o DAO 2512 tinawan doon kan DTI an palugit sa gudnang 31 kan Disyembre an mga negosyo tangani man na magsunod sa parte mismo kan sinasabing trustmark requirement nagapuda na sa DTI na busisiun ang requirements para man sa mga online na businesses na magkaigwakan pinagapod na trustmark daiman na sana sinda tawanin dagdag na mga focus asin na tabangan sindang mag-asenso ada sindang mga negosyo sabihan ni Aquino na naandal na pwedeng digdi hipaan kani ana mga MSMEs na ilipat online ang sindaman negosyo sa paagiman kan pinagapod na digital marketplaces as iba pang mga platform apwera sa dulot kani dagdag na kinakaipuan busisiun na sabi ni Aquino
ang taliwas ana daw 25-12 sa mga sa mga nakabandera nga mga lay arog kan Internet Transaction Act Republic 11967 asin Ease of Doing Business Act Republic Act 11032. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal magdadanay sa kustodiya kan Senado ana mga napatawan na contempt aruga ninda dating DPWH sa Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Corley Diskaya, asin man Senate President o iyan basado man sa payag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ini sa tao man kan pag-anunsyo ni Senate President Pro Tempore Pampilupik Lacson na magbutas siya bilang chairperson kan Senate Blue Ribbon Committee. Iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal, malinaw na gusto ni President Ferdinand Marcos Jr. na mga individual ana panaguton sa flood control corruption. Ito nga mga guilty ones, ini tinawan doon ni President Marcos ang importansya na magkaigwanin na matibay solidong ebidensya asin nagsusunod sa ley sa paglapag paghabulkan mga nasambit ng mga suspect o mga yaon sa likod kan kickback kan flood control project, flood control miss. Ang bagay na yan mismo nga ipinagpayag kan presidente sa iyang pakikipagatubang sa mga miyembros kan media. Iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, napaka-importanting papel kan mga paratukdo bilang taga pagtanom para manda sa partibismo kan putoro asin manda maray na values kan mga kaakiad. Ini ada pagtaunin honra ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga paratukdo sa laog ka nasyon sa paagiman kan World Teacher Day na pinaga-selebrar sa bilog na kinaban kan Oktubre 5, 2025. Ang estudyante, iyo mismo ana sinasabi na digdi iyo ang mga pisog asin ang partibismo kan eskulan man, iyo ang sinasabing daga utanuman ang pagtutukdo sa partibismo kan mga teachers asin iyo ang nagaatama na dagdag subuot kanitang aning magtalubo magkaigwanin maray na prinsipyo sa partibismo kan mga estudyante o mga jóvenes asin iyan matalubo sigun paman sa nasambit ng senador asin aanihunin maray. Naggikan sa parte kan pamilya kan mga paratukdo si Cayetano aloy nang nagtukdo sa iyang o aloy na nagtukdoan sa iyang lula na si Juliana Cabrera asin ina na si Sandra Spram ana sa iyang ama na binawianin buhay si Senador Rene Cayetano ana professor man kan sarong law school. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinakaipuan ng Leia in kaso magkaigwa ka na snap eleksyon. Basado yan sa Commission on Election COMELEC. Sinabi ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco, kung in kaso maipasa sa laog kan Kongreso ang ley, kinukonsidera ini nga national election asin kinakaipuan man natawanin pundo kaya man kinakaipuan man ada bastanting panahon para manda sa pagkakaigwanin na preparasyon o paghahanda kani. Tangani man na maisagibo ang automated snap election. Sinabi ni Laujanco na digdi aabuto na sa sarong taon
ada bastanting panahon para man sa parte kan Commission de Election Comelec kabilang ana procurement kan automated election system, mga posibleng pag-question sa certificate of candidacy na pwedeng digdi magpakul sa Korte Suprema asin pag-imprinta kan mga baluta. Basado pa man kay Lau Jiangco na isagibo an snap election kan 1986 ninulita ipinasanga lay na nagtalaan kan presidential election. Piglinaw kan Commission de Election Comelec na digdi iyuman ana nagsusulong sinda kan perilian bunga naman kan nagdadanay na lay asin day sinda parte kan mga political decision. An pahayag ni Lau Jiangco an kasunod naman kan pangapudan ni Senador Alan Peter Cayetano na magbutas sa pwesto ang mga national official magsagibo na lang kan pinagsasabing snap election tanganing maibalik daa ang tiwala publiko sa lado kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalye sa mga barata sa lado nasyonal sa isinagibong pahayag duman sa Plaridel, ebidida ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Dumaguso na 160 milyones na ana nasingil gikan sa parte kan contractors kan flood control duman sa parte kan Manila asin napapakarayon pa ana pag-sinopnin mga pondo tanganing magamit kan mga taga Manila sa tamang proyekto asin programa na isinusulong kan lokal na gobyerno kan Manila. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal ipinagapayag kan liderato kan Philippine National Police na padagos na nagkakaigwa ni na Maray na iribanan sa parte kada Philippine National Police mayo man subuot ni nahihiling na naghihiro sa puwersa kana Philippine National Police sa mga high-ranking official tangani man na magsagibo kana sinasabing kudita laban man sa party mismo kana presidente magpapadagos na makusug ana organisasyon kan PNP asin na masunod sa chain of command. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal nagpatadid man ngunyan ang Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP na ada pagapurbar na paglibay ning liderato sa parte kan Senado ana magpapakusog sa inala kan mga namamanwa ng mga Pilipino na pigatatakupan kan mga senador ang mga sangkot sa flood control scam. Basado yan kay Cardinal Pablo Virgilio David, ang CBCP President asin kalaukan Bishop nakatutok ang mga Pilipino sa parte kan mga pangyayari sa mga isinasagibong mga investigasyon sa mga anomalya sa proyekto kan gobyerno kaya anuman na naklang to change Senate leadership or redirect investigation na would only heighten the public suspicion asin man cover up. Katakod ka na bagay na ni nag-ugong ka nagkalis na simana ang baretang reribayan si Soto ni Senador Alan Peter Cayetano, miyembro kan minority bloc asin binibistong suportador ni dating Presidente Rodrigo Duterte si Cayetano. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal.
sa Olado Nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, binakbaka na ni Caloocan City Representative Edgar Igaya Irais ang mga senador asin kongresista nagluto kan mga insertion sa national budget poon kan 2023 sagod ng 2025 sa sarong privilege speech. Digdi binasol ni Irais ang 19th Congress sa 1.45 trillion pesos na budget insertion kan 2023-2024 asin man 2025 General Appropriation Act o GAA. Si dating Senate President Francisco Chis Escudero and mismo na nanginot sa Senado poon kan 2024 sa gudang September 8, 2025 bilang presidente, mantang si Lite Representative Martin Romaldisman and mismo na naging pamayukan Kamara de Representantes Hulyo 2022 sa gudang September 18, 2025. Dati naman na pinagpanginutan ni Senador Grace Poe ang Senate Committee on Finance asin si dating Ako Bicol Congressman na si Saldico sa House Committee on Appropriation sagkud sa mag-resign ini kan Enero 2025. 1.45 trilyon iyan ang kabilugan na kantidad kan insertions asin manda diversion kan 2023, 2024, 2025 General Appropriation Act, sabi pa man ni Dice o sabi pa man ni Irais. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa Lado Nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa Lado Nasyonal, nag-apilang unyan si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince D. Sunda naliwat na ipasunod ang integrity pleads sarong patakaran na inot ng ipinagpasunod sa irarom ni dating Sekretaryo Rogelio Babisa Singson. Iyan tangani man na pakusugon ang sinasabing transparency asin accountability sa mga proyekto kan gobyerno. Basado ki Santos ang integrity pledge ang sarong importanteng lakdang laban sa korupsyon na kung saan nagsusugo sa gabus na gustong maging supplier kontratista kan DPWH na magpirma sa sarong kasuratan asin pangako na lalabanan ang korupsyon, iwas sa sarabwatan o bid rigging asin man magtataumanin tamang presyo asin di kalidad na proyekto antisinda na makabali sa anuman na mga proseso sa ladukan bidding. An integrity pledge anda daiman sarong simbolikong dokumento. Ini ang sarong panangga laban sa korupsyon asin sa buwatan kan mga proyekto kan gobyerno, sabi paman kan kongresista. Ang liwat na pagpapasunod kani ada magbabalik nintiwala sa parte kan publiko, sigurado na sulaminting lehitimo asin na tama na kontratista lang ang makakatrabaho sa parte kan DPWH. Dai pauri ang gabus dagdag pa kanikan 2013 nagpaluwas si Singson kan department order na nagpapasunod kan pinagaapod na integrity pledge asin ginibo ining obligadong rekisito para sa gabus na mga kontratista na gustong makaigwanin transaksyon sa parte kan DPWH. Nagbalik sa serbisyo publiko si Singson matapos siya na ibugtak bilang saro sa mga tulo sa miyembro kan bagong pinagpatindog na Independent Commission for Infrastructure ICI. Nagserbi man ini bilang sekretaryo kan DPWH poon kan Hunyo 20 o Hunyo 2010 sagud ng Hunyo 2016 asin pinanginutan ang sinasabing good governance and anti-corruption program kan sinambit ng ahensya kan gobyerno.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyad sa lado internasyonal sa luwas ka nasyon asid ba na sa kinabaning karawat o sport sa lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Atugang sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata ngunyada sa lado lokal, pinag-ahanda na ngunyan kan Office of Civil Defense OCD Bicol, katabang man ang Bureau of Fire Protection Bicol, asin man ang Police Regional Office No. 5, mayatod ang 15 pidaso nga mga hygiene kits, asin man 15 rolls ng mga tarpaulin na sheet, 1,937 na ni na mga SIM o Yero, 200 na mga boxes ka na family packs, life straw, chenso, asin solar lights bilang parte ka na kasimbagan ka na gobyerno sa mga natamaan na kan bagyong upong sa parte mismo kan Bicol, partikular na sa parte kan probinsya kan Catanduanes o sa parte mismo kan probinsya kan Masbate an probinsya kan Camarines Sur nagpadaraman ni mga ikipay tabang tangani man nadigdi makatao ni tabang sa parte kan mga residentes na nangangaipo kan sa indang tabang urog na pag-abot sa pag-distribuer ni mga kakanon o food packs kabali na ana malinig na maiinom na tubig an mga tawada na pinagpadarakan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tulos na nagpailing kan sa indang higos asin serbisyo o tabang sa parte kan mga local government units dumad sa probinsya kan Masbate. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Masbate Governor ko pinasalamatan ang frontliners gikan man sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur na nakatabang sa padagos na pagbangon kan probinsya matapos ang pagtama kan bagyong upong. Ipinaabot giraray ni Masbate Governor Richard Koo an sa iyang bulanos asin taos-pusong pasasalamat sa mga frontliners gikan sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur na sagud ngunyan katabang-tabang sa pagbangon kan na Masbate matapos man ana pagtama kan makusog na bagyong upong. Sa liwat sa social media post kasudma ni Gobernador Koo pinasalamatan giraray kani ang puwersa gikan sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur na pinadara ni Gobernador Elry Villafuerte nasaro sa mga delegasyon sa parte kan Bicol na dai nagduwa-duwa nga isip na itayaan sa indang mga buhay para lang makatabang sa pagbangon kan mga Masbateño. Matapos man ang grabing distroso na pinagwalat kan bagyong upong bilang gobernador kan na probinsya kan na Masbate, digdi tata na wunda asubot kaninin utang na buot ang mga voluntaryo nga pagtabang kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin ni Congressman Migs Villafuerte, kaibanan ang mga frontliners na sagud ngunyan padagos-dagos ang pagtabang sa probinsya kan na Masbate, kaibanan ang mga personahe sa Department of Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, asin sa gabos ng mga frontliners na nagigikan sa parte kan probinsya kan Camarines Sur na katuwang asin liwat na pagbangon kan probinsya kan Masbate. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunya na sa lado lokal.
Police tigpurbaran na saksakon kan sarong minor de edad duman sa police station na number 3. Buyet Padere sa detalye. Sarong dahil na pinangaranan na police na naka-assign dyan sa police station to ang tigpurbaran na saksakon kan sarong minor de edad kan nakaaging aldaw. Sigun sa report, pinot ka ini nahiling unsuspect na pigsisirip ang posikan sarong polis kung kaya eleksyon militar. Kaya ibinalyo ka ini ang pinparada na ikilabag trip kal minor de edad. Kasunod ka ini ang bingka naman kaluksina kalunod protection desk ang pigsisirip ka ini kan liwat ining sitaron kan polis luman na ini kumino ang parang jalo si dagusan binaguso ang polis para saksakon ang pulis kason man na nakaulag pala usain lang opisina para maghatag ng ayuda kan mapakalmang minobidad hindi na tapos na ining dinara sa para sa magkakaligong disposisyon para sa BBS News. BBS Basta Bareta sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinilahan kan mga taga Masbati ada tinataong serbisyo kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur. Dara-dara kaya kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagimanda kada mga tauhan kanina pinagapadara duman sa partibismo kada probinsya kan Masbati iyo ang Kapuerte Mobile Kitchen on Wheels. Kada gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur na isinugo ni Gobernador Elry Villafuerte na darahon duman sa partibismo kada probinsya kan Masbati tangani mada na maserbihan ang mga residentes dumanda. Huli kayad pinilahan kan mga taga Masbati ang mobile kitchen on wheels kan gobyerno probinsyal na nagahatod nin masiram asin mainit na pagkakaan sa mga taga Masbati bilang parte kan operasyon sa laog mismo kan nasambit ng probinsya sa tabang kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur duman sa mga tinamaan kan makusog na bagyong si Opong. Nabigla ang mga taga Masbati kan mahiling ninda and mobile kitchen on wheels kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur na dakulang tabang para sa sainda. Nagpirila ang mga gurang o senior citizen, mga adult asin mga kaakian asin nakakuha nin mainit na chibugo o pagkakan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, dating commander kana CTG voluntaryong nagsuko dumanda sa partibismo kana probinsya kana Albay, voluntaryong suminuko sa mga autoridad ang sarong dating commander kang Communist Terrorist Group CTG o NPA na pinagbistong si alias Saur. Iyan na ginibo ang pagsuko kani duman sa ginubatan sa Albay kana nagtalikod na aldaw kana Sabado. Basado sa report kana Albay Police Provincial Office ang nasambit ng individual dating nagserbing commanding officer kana lado kana military sector asin sabay na political instructor officer PIO kana sandataang unit propaganda SYP kan mga rebelding New People's Army NPA sa parte kan Kabikulan. Napagarman kabali sa mga lugar na naging saklaw kan sa iyang mga aktibidad asin pagiro bilang commander kan NPA sa Bicol. Iyo ana banwaan kan gubat bakon sa Sorsogon, Seringman, Manitou sa probinsya kan Albay, sa Legazpi City, sa Ubilyar asin duman sa nagkapira pang banwaan kan probinsya kan Albay. Ang pagsuko na ipasudod sa tabang man kan pinagasarong puwersa kan Ginubatan Municipal Police Station, Albay First Provincial Mobile Force Company, PMFC, Regional Mobile Force Battalion,
RMFB 5 93rd Special Action Company Osaka 9th Special Action Battalion Sab 49 Infantry Battalion kan Philippine Army dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sangunyan ang dating rebelde nasa kustodiya ngunyan kan Ginubatan Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon pig inkaminar kan opisyal ang iba pang natanadang mga miyembros kan Communist Terrorist Group o NPA na magbalik loob na sa gobyerno asin tangkuruson ang mga programa na nakatagama para sa saindang reintegration sa party kan komunidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nagpapadagos ngunya ada pag taunin na tabang kada DSWD Bicol asin pag-deploy kan mga mobile facilities para man sa mga apektado kada bagyong upong duman sa parte kan probinsya kan Masbati. Grabe ada pagtao ni importansya kada opisina kan DSWD Field Office No. 5 Bicol Region sa suporta kan lokal na gobyerno kan Esperanza Masbati sa marikas na pag-abot kan Mobile Command Center, Mobile Kitchen na pinagpadara kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, asin bada Mobile Water Filtration Station na kung saan pinadaraman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, asin ahinsya na sinasabing obeto na tabangan na esensyal na pangangaipo ka na pamilyang apektado ka na bagyo na upong duman sa parte mismo ka na Masbati. Sa maarabot na aldaw, magkakaigwa pa nin paglibot-libot ang mga mobile facilities sa mga banwaan kan palanas. Di masalang asin man na kataingan para man masiguro na kadakol na mga pamilya sa ikatulong distrito kan na probinsya kan Masbati an makakaresibi kan magkakadigong serbisyo. An opisina ngunyan kan DSWD sa paagi ni Secretary Rix Gatchalian sinisiguro an amay na pagatud ni serbisyo bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. maserbing lifelines ang mga mobile facilities na ini para man sa pamilya mataumanin mas malinaw na komunikasyon, mainit na pagkakaanda asin masiram na kakanon, malinig na inumo na tubig sa panahon na nagbabangon ang probinsya kan Masbati. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata na kitangunyan sa luwas kan nasyon. Sa satuya nga barata ngunyan sa luwas kan nasyon, nagbutas na sa saiyang pwesto bilang Prime Minister and si Prince Prime Minister Sebastian Lacurno sarong oras matapos na ipabisto kani an sa iyang mga bagong mga miyembros kan gabinete. Si Lacurno ana kaalyado ni Prince President Emmanuel Macron kung saan daipa ini nagahahaloy nin apat na semana sa iyang opisina kan ini magtukaw bilang Premier Ministro kan Prince. Siya ang pinagkukonsiderang niya na Prime Minister na may pinakahalipot na pagtrabaho gikan kan ini magpuon sa ikalimang republika sa laog kan haros 2 taon. Igwanin 5 prime ministers ang nagbutas sa saindang mga pwesto. Saro na dyan ang bagong Premier Ministro na pinakalipot na nagtukaw sa iyang turno na si Prime Minister Sebastian Lacurno. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata,
mga bareta ngitangunyan sa kinabanda ni Karawat. Warriors dinaog na naman ang Lakers sa indang inot na kawat para man sa pre-season. Lebron asin na Doncic day pa man kuminawat. Dinaog kan Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers sa iskor na 111-103 sa indang inot na pag-atubang ngunyan sa NBA 2025-2026 season. Tulos na nag-init ang kamot ni Warrior star Stephen Curry sa first quarter kung saan nakapag-record tulos ini nin 11 puntos dahilan para man mailaog ang momentum kan sa iyang team. Nagdukot pa ang kawat pagkatapos kan first half, alagad naglubo na ang kalamangan kan Golden State Warrior sa third quarter na uminabot sa 20 puntos. Dagos ining pigga silyuan na ang kapangganahan gamit ang magayon na depensa kan Warrior. Mantang daipaman nakapagkawat ang duwang star players kan Lakers na sinda LeBron James asin man Luka Doncic. Liwat magaatubang ang duwang team ang Lakers asin man ang GSW sa maabot na pizza 13 kan bulan kan Oktubre kung saan inaabangan kan fans ang kawat ni LeBron James laban kay Curry rivalry na nagpuon pa kan taon 2016. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba mabalos kan sa idapong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita sa lado lokal. Sobra sa 5 milyones pesos na kantidad kan droga na kumpiskara sa Banwan kan Pili Camarines, apat arestado ka subanggi. Sa tuya pa nga headlines kan mga barata sa lado lokal. PHO Camarines bastanting sa supply kan na bulong para man sa leptospirosis. Barata pa sa lado lokal. Barata pa kita sa lado lokal. Lalaki irido kan na ini saksakon sa parte mismo kan na siyudad kan na Naga. Kooperatiba kan na Caso Ricodos ipapasunod ang mass connection campaign sa maabot na pizza 8 kan na bulan na presente o puon iyan sa aga. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod: magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan, magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim, magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay, magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod: magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan, magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim, magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay, magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, maray na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, maabot sa sobra sa 5 milyones pesos na kantidad kan na illegal na droga o shabu ang nakumpiskar kan mga miyembros kan na Philippine National Police sa ikinasang drug bypass operation na dyan sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Apat man ang mga persona na nagkadarakop ang bypass operation na pinagapanginutan kana grupo kana Police Regional Drug Enforcement Unit 5 kung saan digdig katabang ang Pili Municipal Drug Enforcement Unit ikinasaninda ang drug bypass operation bandang alas 5:30 pagkahapon kasudma duman sa Zona 4 Barangay New San Roque sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sa nasambit ng operasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police uminabot sa kantidad na 5,444,000 pesos ang kantidad kan shabu nasa indang nakulimbat o nabawi sa mga apat na dayong mga suspetsado dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Ang mga suspek pinagabisto nasa rong sinasabing alias Tumboy, 36 anyos, daraga, asinman, babysitter, residentes kan Dalipuga, Iligan City. Seringman sarong 45 anyos na driver na tagaduman sa Dalipuga, Iligan City. Sarupang 26 anyos na solterong construction worker, residentes kan Dalipuga, Iligan City. Asinman ang pang-apat 27 anyos soltero, chofer, residentes kan Dalipuga na Iligan City. Piga manmanan na maraikan mga miyembros kan Regional Drug Enforcement Unit kan Philippine National Police Bicol anasambit ng mga suspect tanganing siguradon sana na dai magkakaigwa ninri malaso sa parte mismo kada pag-aresto sa nasambit ng mga suspetsado. Ada mga miyembros kan na PNP nagbakal nin sarong Hetzel transparent plastic sachet sa suspect sa kantidad na sinasabing sanggatos na gramos asin na digdi kantidad man na 100,000 pesos asin pagkatapos kaya magre-rebayan ka na nasambit ng items pinagkapkapan na si alias Tumboy kan mga miyembros kan na PNP nakuha pa digdi iyo pa anumpang plastic sachet ni na shabu na nagtitimbag 700 gramos
anda gabus na nakumpiskar kan mga miyembros kan na Philippine National Police o minabuta sa 800 gramos asin iyan nagkakantidad na 5,440,000 iyan basado man sa standard drug price asin recovery kan na baybas money anasambit ng mga suspetsado and yaon ngunyan sa hipatura kan pulisya sa parte kan Banwan kan Pirik Camarines Sur ngunya na pagkaaga isasampa ang kaso laban sa nasambit ng mga suspetsado napagaraman na anda nasambit ng mga droga ang gikan pa dumanda sa parte mismo kana Iligan City asin ini ibinagsak dyan sa Banwaan kan na Pilik Camarines Sur kung sa ina dyan na nagkaigwaman nin barakalan na grupo kan Regional Police Drug Enforcement Unit asin man ang Municipal Drug Enforcement Unit kan PNP sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur ang pagkakakumpiskar kanasambit ng dakulang kantidad nin droga saro sa nga paagi na sinsirong unyan ang mga miyembros kan Philippine National Police na darakupon ang sisay man ang mga persona na embulto sa illegal na transaksyon kan droga. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Pasadanta ana linya magali kibuyit paderes buyit kamin. Pigtutumudan nga ara ang sarong 22 anyos sa soltero sa mga moves kan suspect sa pagbaylin ko sa kan biktima sa pagbaylin budot kan sarong 23 anyos na lalaki kung kaya nasipan kaling saksa ko ng biktima dyan sa Barangay del Rosario, bigla sa Siyudad Carnaga. Sa report kan Naga City Police Office, nakaigwaning pabayli ang sinambit ng barangay sa pagsilibra sa Solidarity Night kan barangay mantang nasa kainitan kan Barilian, alauna immediately maagahon ang biktima agaw eksena. Uli sa pagpahiling kanikan kabatiran niya sa pagbudot na intilong nagsasagyan ang lubot sa laga. Apira pa kan patalatambling ka ni. Lumana subot inipigra ni kang suspect sabay kadjuting saksak. Marisa lang sa takyag sa ini tinamaan. Tulos pa na dinara sa ospital. Ang siyang biktima para malaidan lamang ni Mertayulit. Ang sa indan o sa iyang lugar. Samantalang tulos pa nga nadakop ang suspect kasi nakatalaan nasa mataling kaso. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Erido ana sarunga lalaki matapos na ini ana saksakon sa Siyudad Carnaga. Erido ang sarong 23 anyos na lalaki matapos na saksakon ini mantang nasa partika na baraylihan na nangyari dyan sa Sunado sa Barangay del Rosario, Naga City. Ianda bandang alauna 20 nina mag-uumagahon kada Pizza sa kada bulan kan Oktubre 2025 sa report na ipinagpaabot sa Naga City Police Office mantang nagbabayli sa pagsilibrar kan Solidarity Night kan Barangay del Rosario. Ang 23 anyos na biktima na residentes kan nasambit ng barangay kaibanan ana sa iyang barkada kan ini bigla na lang nasaksakun kan suspect na si alias Rigor, 22 anyos residentes kan Suna 6, San Rafael, Barangay Cararayan, Naga City, gamit ang sarong kitchen knife na pinagkakarkulo na igwanin laba na 6 o 16 pulgadas. Nagsapo nin pagkakalugad ang toong braso kan biktima matapos na porbaron nagpagparasaragon
ana saksaka na nagigikan na sa suspek. Tulos man na nagdulag ang suspek matapos kanasambit na nga insidente. Tulos ining naaresto kan mga nagresponding mga pulis. Nasa kustodiyang unyan kan mga autoridad ang suspek para sa magkakadigong disposisyon. Da inakursunadahan kan da suspetsado ang para ikul-ikul sa baylihan kan nasambit ng biktima mantang ini nagbabayli sa tahaw kan mismo nga palitada dyan sa parte mismo kan Barangay del Rosario, Naga City. Iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyan sa lado lokal. PHO Camarines Sur, bastante ang supply nin bulong para manda sa leptospirosis. Daryl Banya sa detalye. Binhuli sa perming pag-uran sa bilog na Kabikulan dahil malilikayan ang pagbaha o rugna sa mga harababang lugar. Ordinaryo kaya na nakukuha sa baha ang helang na leptospirosis, ikan ini sa leptospira bacteria, halik sa ihip kan mga infected na hayop o rugnaan kino. Sigon sa Camarines Sur Provincial Health Office, may itinataong pailot na bulong ang mga doktor kontra sa sinambit lang helang arog kan mga prophylaxis medicine. Sinabi ni Gina Montevidor, ang head pharmacist kan na PHO Camarines Sur, ang doxycycline iyo ang bulong para malikayan ang leptospirosis na ordinaryong nagbubutwa kada igwanin bagyo o mga pagbaha. Katakod kayo ni nasigurar kan pharmacy kan Camarines Sur Provincial Health Office na bastante ang supply kan prophylaxis medicine kontra sa sinambit ng helang asin libre ini na ipinapanao sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ipapasunod kan kooperatiba kan Caso Ricodos ang massive disconnection campaign dumanda sa mga miyembros konsumidores na igwani na babayada na sobra sa sarong bulan na pagkakautang sa kuryente sa laog mismo kan kooperatiba. Piga papasunod ang massive disconnection campaign ngunya na bulan kan Oktubre. Ninuli man tapig sisingil naman ang Caso Rico kan mga power supplier asin na daina nagtao pa ninda palugit sa Caso Rico 2. Uyan parte kan mga pahayag na yan nirenerbo kay ang tagapagtaram kan kooperatiba kan Caso Rico 2. Kaya iyan ang mangyayari ganyan, kumbaga stricto. Ang abot tagaigdi ining maputulan ng Caso Rico to. Iyo maarog kaya itong ibang electric cooperative na inabot pirang milyon-bilyon po ang utang dahil na nagparalubo na si babayadan sa mga power suppliers. Ang puwan po kaya ang 18 ganyan na October hanggang yan na October 21 o 22. Kaya yan may mga arrears, may pagkakautang po sa Caso Rico 2. Nakareceive din na ganitong may mga notice of disconnection tapos itong notice naman sa bill kung ano po si date kung naran po maputol naman. Yan po ang naka-schedule. Artiken mga pahayag ni Rener Bukay kan Caso Rico 2. Segun kay Rener Bukay kaya istrikto sa koleksyon na ang kooperatiba kan Caso Rico 2 sa rason na naabo na nindang abo na ninda sa paagikan maneamento na maputulanin kuryente ang Caso Rico 2 bakong arog subot kan ibang mga electric cooperative na nagparalubo si utang sa mga power supplier kaya digdi naputulanin kuryente ana sa indang kooperatiba. Mapuon ang massive disconnection na campaign poon na Oktubre 8 sagkod ng Oktubre 21 o sa Oktubre 22, 2025 kung saan higot ining ipapasunod kan kooperatiba kan Caso Rico 2. Oya si Rener Bukay kan Caso Rico 2. Sa maabot pong October 18, Saturday, next Saturday po yan, magkakaigo kita ng regular district election. Kabanwaan kang tinambak asin piruma. Kaya si gusto magkandidato, pwede kita, sa pagka-director, pwede kitang magkuhanan ng certificate of candidacy sa opisina kang Institutional Services Department, MSD,
iti sa main office kang Katureco to. Ano si gustong maging direktor, ano kan sa indong distrito inintinambak sa si Roma, pwede po kang magpasiring na sa opisina kang Katureco to. Magpa-evaluate na, magkuha ng certificate of candidacy. Last Saturday, tapos pa lang sa tuwing election dyan sa Calabanga, tapos sa Kanaman. Yan po si naka-schedule sa na regular district election mo niyan. Party kan mga payag ni Rener Bukay kan kaso Ricodos. Gigibuhon sa maabot na aldaw kan Sabado pitsa Oktubre 18 o sa masudod na Sabado gigibuhon ang regular district election sa banwaan kan tinambak asin si Roma para man sa Board of Director sa gustong magkandidato sa pagkadirektor kan tinambak asin si Roma area pwede naman na magkuakan sa ina mga Certificate of Candidacy sa opisina mismo kan Institution Services Department MSD sa main office kan kaso Ricodos dyan sa parte kan Barangay del Rosario, Naga City. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga bareta pa sa lado lokal. Ipinagpahayag kan dating alkalde kanda Banwaan kanda Libmanan Camarines na kaya dakol na mga project sa Libanan ana sa iyang nakonsiger huli ka na sa iyang kahigusan asin da isa na naglalaom sa national tax allocation na day kaya nga punduan ang dakulang Banwaan arugman kan Libmanan Camarines dakula naman na mga negosyante anday ngunya na naglalaog sa pagpapasudod o uli man ka na sinasabing digdi da ikaya asin bakong tultul na liderato ka na nasambit ng Banwaan dyan sa party mismo kada Banwaan kada Libmanan na Camarines uyaan party ka na mga pahayag na yan kada dating alkalde kana Banwaan kan Libmanan Mayor Jessa Camara. Ang katotohanan, Sir Benji, ako, nakadakol ako kadtong mga proyektos. So medyo po kan imahin ka Libmanan na makirahay. Panagdigdi po ang mga party list congressman, nakambit po sa agad po kita ng project. Magigdi po ang mga political officers kan mga senador, bistado ako. Daman po ako sa Congress, sa Senate, nakapapa po kita sa talgo, initong financial assistance to local government units. Bako po yan hali sa pundok ang local government. Sakripisyo ta po yan. Makiiba kita duman, nakikipag-lunch kita, nakikipag-copy kita duman po sa Quezon City. Sanganig makakuha po kita ng mga pondo. Artiyan kan mga payag ni dating Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Mientras tanto sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang barangay kan Santa Cruz sa laog kan siyudad Canaga base sa master plan kan Naga saro sa mga lugar na Bisen area tanganing maibitaran na ana pagkakaiguanin na baha ginibuninda ana rabusa sa mga drainage sa paagiman kan sinasabing food program nagapuo na ang grupo sa Sitio Paraiso isusunod na ang parte mismo kanda Zona 6, Zona 5 asid banda magkakaigwanin pag-inspeksyon sa parte ko na Zona 7 sa paggibo kanda disalting asin man diklaging sa saindang lugar. Ginibo na muna ang pag-inspeksyon para man maaraman kun arin na mga lugar sa barangay kan Santa Cruz, Naga City ang kinakaipuan na inuton. Uya si Barangay Kagawad, Jimbim de los Martires. Yung Barangay Santa Cruz, sa master plan na may hiling mo kan syudad, saro ini sa mga basin na barangay. So nakapuna kaming Zona 6, nag-initial kami sa Zone 5, nag-inspeksyon naman kami sa Zone 7. Kaya lang, kinakandak ni ang pag-disilting, pag-declag kang mga identified na gigibuang kayo ng programang ini,
pinag-i-inspect ninyo na iyan. Kaya lang, dahil ni maano, pag mauran, dahil kami nagkakandak, arunyan, mauran, pa kung abuto niling Domingo, next week na naman kami makandak. So, sa tabang po kang lokal na gobyerno sa pangulat ni Mayor Nene, asin kan may gusting punong barangay, asin ibang mga barangay official na nagtatabang. Kita lang po ang naka-frontier kini dahil kita po ang chairman kan committee kang Kabus, asin committee kan social services. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Cap o Barangay Kagawad Jim Bim de los Martires Kaanda Santa Cruz. Sa eksperyensya kan mga opisyal kan Barangay Santa Cruz sa laog kan sa indang barangay, dakol na mga drainage anda pig sasabing pig siriminto na o pig tarahuban na kan mga residente saro na dahilan kan pagkakaiguanin baha sa indang lugar. Nasasakitan ang grupo sa pagkakaiguanin rabos ulit tadigdi napaparadahan na kan mga auto ang nasambit ng mga sinimentong mga drainage. Digdi nakatalaan nindang suratan ang mga residentes na nagsimento kan mga drainage asin ginibong garahian kan sindang mga auto. Uya pa ang pahayag ni Jimbim de los Martires, Kagawad kan Santa Cruz, Naga City. Amo yung experience, pero lang kasi sa Paraiso, iniya sa Zone 5, kadakon pong drainage na pinagsirimento na kang ibang residente. May mga picture nga na kami. So, saro sa dahilan kang pag-clog ng drainage, kada yung nag-aagi, kasi simintado na itong And during the rabos, nasasakitan kami sa ibang mga nakapark na mga auto, mga bayolasyon na siniminto ang mga cover drainage, pigpaparking ng mga cover drainage, susunuratan niyo po ito. Bako lang yan, ang pagpapanaw ng nag-maintain ka hindi kita makalili. Anyway, Artikel nga pahayag ni Barangay Kagawad Jimbim de los Martires kan Barangay Santa Cruz, Naga City. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan tadyan si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po ang sindong para bareta si Jonel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. Basta Bareta, sigurado.